Mahal pa rin ang karning baboy sa ilang palengke kahit may pinatutupad na maximum suggested retail price. Kahit ang isda unti-unti na rin nagmamahal habang papalapit ang Semana Santa. Nasa frontline balitang yan si Kari Cator. 150 pesos kada kilo ang bentahan ng tilapia sa ilang stall sa palengking ito sa Quezon City. 200 pesos ang bangus, habang 340 pesos ang galunggong. Sabi ng mga nagtitinda, hindi bababa sa 10 piso ang itinaas na ng presyo ng mga yan ilang linggo bago ang Semana Santa. Babawas na sila, yung dati bumibili ng 2 kilo, ngayon 1 kilo na lang binibili nila kasi sobrang taas nga. Lalo siyang tataas kasi bawal yung baboy, di ba? Ayon sa Department of Agriculture, ang taas presyo ay dahil sa inaasahang paglaki ng demand pero may sapat naman daw na supply. Si Michelle, isa sa mga laging namimili ng isda. Ang mahilig talaga kami sa isda. Yun yung mura. Mahal kasi ang karne, kaya hindi na kami nagkakarne. Umaabot kasi ng 390 pesos ang kada kilo ng pork kasim at pige. 400 pataas naman ang liempo. Ibig sabihin hindi nasusunod ang 350 at 380 pesos na maximum suggested retail price na ipinapatupad ng gobyerno para sa mga nasabing parte ng baboy. Sa puhunan kasi namin, naabot na 300 pa eh. Bilang tugon, maglalatag na raw ang DA ng sistema para matrack ang presyo ng baboy mula sa hog farms hanggang retailers. Nang sa ganon, matukoy ang dahilan kung bakit hindi lahat nakakasunod sa MSRP. Idedetalye raw ito sa card na ipapaskil sa mga palengke sa Metro Manila. Yung card, para malaman gaano karaming baboy, sinong producer, magkano ang kuha. Naglunsad din ang DA ng programa kung saan 100 baboy ang diretsyong isusupply sa mga katayan. Mapapababa raw niyan ang presyo sa retailers ng 290 pesos para sa sabit ulo. Yun nga lang, ayon sa ilang nagtitinda, Bumaba man siguro mga 285, gano'n, 280 gano'n. May mga marami pang basura ang baboy. May mga buto na hindi ang ulo, magkano lang naibebenta, 120. Hindi siya sapat sa puhunan na lumalabas. babala ng DA kung hindi pa rin masunod ang MSRP sa baboy, posibleng bawiin na rin nila ang shipping permits ng mga stakeholder. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.